300 ka taas. Kanya asam na kita ang verse na nag-ingon anak. Verse 14, verse 15. The length of an ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. So kung ato ng kanang kumbaga cubits na murag karaan man ang asupod no. So kung imo nang gamiton karon, ang isa ka cubit daw kay 18 inches daw na siya. So kung naay 300 ka cubits, so imo nang i-times of 18 nya i-divide na nimo 12. So yung ana na siya ka feet ka taas ang kwan. So na siya sa 450 feet. So sa nakataas ng 450. Taas-taas kina, layo na. Amo tinisimbahan na to, mga katong gipalit na mga HDMI kay 30 feet ramon to. Taon na sa layo. So kung 30 feet ra ni, so nya ang ark kay 450. Kataas, grabe kataas. Kaya imagine na pahimuon ka sa Ginoo nga na. 8 ra mo kabuok. Pero sa kalibutan karon, nabi ninyo, sa kalibutan naa na mga replika kanang mga kapareha ba? Isundog nila ang ark. So ang pinakadako since nga sa tibok kalibutan naman joy kanang mga pare-parehang sukod ato. So nay tulo ka ark na nag-exist karon nga gihimo nila na pare-pareha atong Noah's Ark. So nay ang isa kay ang Ark Encounter na nasa kuan sa Kentucky, USA. So mo na siya ang pinakadako kay ang sukod sa ilaha 510 o 500 kapin ang sukodan ng ark. Then ang sunod kay Nay Jonas Ark sa Netherlands, nya na padayon sa Hong Kong ang Noah's Ark. Pero ang pinakadako kay kanay nasa Kentucky ang Ark Encounter. So dako kayo siya 300 kapin ka feet. Try kada ko no. Nya, ingani mo na-miss ko ba kay kanang kumbaga akong gikuan na kanang gihimo nila kani sa modern na panahon na build na siya 2 years. Kanya kung pwede man ninyo matan-aw na yung mga video yun sa napag-build. 2 years na siya gihimo from 2014 na-open siya sa July 7, 2016. Kanya ang gigamit na nila na pagkuha na kay na-crane, mga modern na mga kagamitan ba. So murag nabuo na, naplasta na itong yung murag base, yan na din yung crane, butang dito, yan nagamit na silang mga metal. So gibutangan ng mga metal, yan i-bolt na lang na yun, then katong mga bongbong, mga kahoy na yun. So ang metal kailangan nagamit kay nagagamit sila og 95 tons nga mga plate o katong mga bolts. So ang 1 ton kay 1,000 kilos na. So kung may kang 95,000 kilos na puthaw ang nagamit nila kaning Ark Encounter ba kanang replika nga gihimo nila sa USA. So kung pwede jud mo maglaag dito kay open man jud hangtod karon kung makadto ba. Pwede mo makatanaw kung sa jud kadako ang kanang Noah's Ark. So ang ilang gihimo kay 510 ang kataas. Then ang nahitabo ni gasto sila ana o mga approximately 100 to 102 million US dollar. So kung mo na i-convert sa ato, grabe jud ka dako og gasto. Imagine na ha 100 million ang gasto. Nya kabalo mo kung pila ka board feet ang kahoy na nagamit sa paghimo pa. Kay ang kahoy na nagamit nila ay 3.1 million board feet. Kanang replika nga gihimo bitaw ka ng Ark Encounter. Pwede man ninyo ma-search sa YouTube, pwede mo makatanaw na kung saan nga siya ang sulod. So kana nga ark gihimo kumbaga magkapariha gyud og support ani yung giingon diri sa Bible nga Noah's Ark. Nakagamit sila og kahoy nga 3.1 million board feet. So ang isa ka board feet kuha na siya 12 by 12 by 1 inch. So yan ang isa ka board feet. So kumbaga 12 ka lapad, 12 ka habog niya. Uno din kabaga or kataas. May nga na. Muna isa ka board feet. So
3 million, 3.1 million. Then, imagine na, mo na yung gihimo ni Noah. Nagkuha sa gina kadaghan nga kahoy. So, grabe yun to ka. Grabe ka kapoy himuon. Pero ang ato ramang mong topic karon. Ang ato ramang topic karon ba, ano nakasurvive sila sa grabe nga tragedy? Sa grabe nga tragedya ba, anong nakasurvive sila? Na out of millions na mga tao, sila ra ang nakasurvive. So, kumbaga, kung siya ilahang gihimo. So, una, nakuyawan. Okay pa mo diha? Una, they obey God. Sa dihang ingon ang Ginoo nga maghimo og arka, ni obey sila. Nisunod dayon sila ba? Then, ingan na din pamanandungan nato nga, dili kay ito sayon ra kayo nga, pag ingon sa Ginoo nga maghimo kang arka, ingani nga nakataas, naghimo na dayon siya. Imagine na ang replika, dili gyud na mo ang original. So, na posibilidad nga dako pa to ana kay wala man jud, dili man jud na sure kung unsa kanang 18 inches kay murag mga kuan ra na, pero ang gigamit ni Noah ba pwede mahimong mas dako pa to or mas gamay-gamay, pero imagine ang kahoy lang ang gikinahanglan para mahimo ng replika ha, mahimo na nila ng Ark Encounter. 3.1 million board feet. Asa ka mangita kahoy nga nakadaghan. Pero kaning 3.1 million sagol-sagol na nga kahoy. Sagol-sagol na. Pero ang Ark kay Gopher wood ra nang ipagamit. Ingana kahason ba? Dili lang bitaw na siya basta-basta lang nga. Ni Ubera dayon. Kung imo bitaw sabton kung unsa gyud ang iyang gihimo, dili lalim. Need pa kag 3 million ka board feet na kahoy, asa ko mangita na Lord? Siguro dagko man pud tingali ang kahoy sa una. So dali ra, pero ang pangutana pagputol. Ang dagko kay na kahoy kung nakakita mo magputol na dili man pareha na magputol kay gamay nga magtindog ra ka sa yuta, imo na dili tigbason. Dagko wala kay dalid, need pa wala nakatkaton sa babaw, balay-balayan. Siguro kani mga karaan diri karaan. Kamano na sila nga nga na ang process ana. Kasagaran magputol og dagko na kahoy, dili gyud sa punuan, katkaton gyud na. Kay dagko man na kayo kan murag mga ugat ba. Kapoy man og dito ka. So dito na kasi murag plain na lang sa pabaw na dapit. Imagine na 3 million ka board feet ang gikinahanglan para mabuo tong ark. Unya, specific pa gyud ang kahoy, Gopher wood ra ang gamiton. Kana na lang daan. Grabe na. Kung ikaw suguon, Lord, kinsa ko yung kauban na napananglitan, mga gyud kano. Unya, asa pud may manguhaan na makahoy, naghanap-hanap. Nya aside na ingon pa yun siya kay imuhang buliton og pitch. So pwede man tingali na kung nagtanaw kung saan na paghimo, na may uban na kanang murag duga lang siya sa mga kahoy, na koy uban nagingon na pwede na nimo lutuon para mahimong ingana. So imagine kung ingana kadako, bisag kaning simbahan murag pag masilya na gani namo kaning ibabaw dugay kay minahuman. Nya wala man na magibulit. Unsa lang ka mga gibulit gyud? Bulit gyud niya ba? Kunya, sunod pa yun, kung gawas. Ibulit na nimo. Ibulit may gani, kaya isa rin bintana. Dili kayo kuti. Ibulit niya. Kunya, ang kahoy yun, kaya kung makaana yun ko ba, grabe, asa yung kato gikuha ito mga kahuya. Imagine, ang replika, 3 million. Kunya, layo kayo sila giabda na pagpanguha og mga kahoy. Para dato nila dito atong area na nasa Williamstown, Kentucky, USA. Nilang ginala dito nakawi. So si Noah, simple rin kayo ano nakasurvive sila atong kalamidad sa kalibutan. Although mauman dito ang pinakadako ang pagsugod sa klase karon kay sugat yan og linog no, magana grabe naman itong panahon karon. una pa lang ang sabak sa klase gilinog na dayon. So yan na gyud na ang kalibutan. Pero sila Noah sa una nakasurvive sila kay una ni-obey sila sa Ginoo. Then sometimes obedience need sacrifice. So dili lang na siya kay ma-obey lang ka ba? Sige Lord, musunod ko. Kay luyo na ang pag-obey nimo na anay mga sakripisyo. Kung sakripisyo ang isutan na, grabe ang ilang gihimo. Pagpanguha lang atong kahoy no nya. Dili ra man kay gurapot nun, imo man jud nang ipanghimong tabla or ambot kung giun sa ton nga paghimo basta kay kung imuhan ng tablahon, imo pa nagsapsapon. Imagine God kung ang replika naana sila mga modern nga kagamitan, naana sila crane, nahimo na nila within 2 years. Duha ka tuig na nila ang construct ha. Si Noah
Oh, 100 years. So dili ko ta makaingon nga dugay rin kay siyempre siya ra gyud. Or wala ta kabalo no kung unsa gyud dagan nato basin nasa yung mga na-convince na silingan nga tabangi ko ninyo kay maglunok ra ba. Okay, nakadungog ko kung iyan ang mga istorya nga sa una daw si Noah daghan pa daw nanabang sa iyaha niya. Hantod nga dugay man kay panahon wa mo gyud iuwan so nang hawa ang uban di na mo tuo. Sige, pwede nga ang nahitabo nga nanabang. Pero imagine ba kanang mga kakahoy so naputod na nimo dire so wala na dito na ka sa unahan. Nagkadugay dito, nagkalayo, nagkadugay, nagkagrabe ang mga sakripisyo ba? Nya ka na, biya magkadugay no, kay magkawa ba ng gana. Makana ka, tinuod pa ka niyang giingon sa Ginoo nga, ulan nga, 90 years naman may karon wala pa man dyan ulan. Wala man dyan ulan sa una. Grabe ang mga sakripisyo. So kung muubay tayo, hinumduman na ito, obedience needs sacrifice. Dala na ginatanan. Pwede man kami sakripisyo, bisag wala ka nag-obey. Ewan gani si Samuel nga to obey is better than sacrifice. Kay si Saul nagsakripisyo pero dili matawag og obedience sa tubangan sa Ginoo kay nag-disobey siya. Pero dili pwede nga mo-obey ka nga walay sakripisyo. Mo na kalainan nila. Kay pwede ka maka-sacrifice bisan wala kang ga-obey. Pero dili pwede nga mo-obey ka nga walay sacrifice. Like sakripisyo kayo nga simba ka. So na kanaon ta na kay himuon dito pero ni sacrifice ka. Nakakadiri ka ron. Pero pwede mo na, dili matawag og obedience. Na naman? Una, yung kasing-kasing against na. Wala pa yun mo ang proper nga pang-servisyo na sa Ginoo. Wala ka na minaw. Kung sa'yo mga una-una. So wala, dili matawag siya obedience. Pwede na. Pero kung nag-obey ka, hinumdumi nga nagawin, sakripisyo na dala. Si Noah, dili basta-basta sakripisyo ato niya nga gihimo di ay. Parang ba sa ito kabalo? Naman kayo sa Pilipinas, Ford, naman kayo yung mga art nga ipaghimo dali nasa Leyte, nasa Cagayan. Pero gagmay ra na ang kanang kapare-parehag sa pod mo tong tulo. Nya ang pinakadako ato kay kanang art encounter. Sabi sa kadako, nya mo to yung mga gasto niya. Imagine na sa kahoy pa ng daan, mag-list na yun ka ba? Now, diyon sa to ni Noah pagpanday. Nya wala ba si background na nangingana? Wala ba siya ang nag-build ato no kay na mga engineer. Nya na sila yung mga blueprint na ginabasihan nga ingani mo ni sundon. Si Noah, wala pa sing anak. Siguro kada adlaw kung magpanday to Lord, unsa may mo sunod buhaton ani? Gaagad din siya sa Ginoo pero ngano naka-survive sila una tungod kay nag-obey sila sa Ginoo. Then obedience need consistency. So kung ga-obey ka, gapalo ka sa Ginoo karon, ayaw kalimot nga need na nimo nga ipadayon. Need na nimo nga muhimo pa ana. Ang Bible nagsulti sa Genesis chapter 5 verse 23, ang edad ni Noah diri 500 pa. O nahuman ang arka, ingon siya sa Genesis chapter 7 verse 6. O ingon siya diri, ang Bible, and Noah was 600 years old when the flood of water was upon the earth. So 600 na siya diha ana, kumbaga pag gitawag siya sa Ginoo, gisugo siya sa Ginoo 500 yung edad niya, nagsugod ang ulan 600 na yung edad. So 100 years nga gibuild niya ang ark. Sa atong panahon karon ang consistency kung sa present time matawag na nato og lifetime. Lifetime nga consistent si Noah sa iyang obedience sa Ginoo. Ano naman? Pila may edad nato ron, di ba takabot 100? Di takabot 100. So, kung ato nang tawagon nga consistent lifetime nga consistency, ang iyang gihimo sa obedience niya sa Ginoo, ibuok niya ang kinabuhi. Siguro kung sa ato nga panahon karon ba, di tabi na 100 no. Okay, sa may nangandoy 100 ka pinang edad, kapoy nang dege na. Kay 30 pa lang nanggawas na mga sakit-sakit. So, unahan na daghan nga sakit. Pero si Noah, consistent siya sa iyang obedience sa Ginoo for more than a century. Pag-build this ark, grabe ang masakripisyo ato. Grabe ang iyang consistency. Usahay, nga naman, hindi mo padayon kay usahay, makita na to, makita na lang. Or muna magwalay nakabantay sa mga gihimo, wala na appreciate. Nga na, si Noah, sila rin yun. 8 ra yun sila. Siguro kung 8 ra sila nga nag-build ato, maunabtan sila 100 years. Pero kapadayon siya, isang siya na lang. So, ang pagpadayon, wala man na nag-matter sa kung pila nakabok. Amen?
Bisan pa kita na lang or ikaw na lang padayon na gyapon na sa pag-obey sa Ginoo. Ang obedience dili lang na diri sa simbahan na hitabo. Bisan dito sa atong balay, bisan asa ta. Kay pwede man ta mapalpak dito . So si Noah consistent kay sa obedience dira sa Ginoo. Matawag yun nato nga lifetime ga obey siya. Then obedience need accuracy. So dili lang basta-basta nga nag-obey ka. Kana yung kung unsay giingon, mao gyud na dapat ang imuhang himuon. Sa diha mo nang Ginoo nga mao ni sukod, dili gyud na pwede makulangan, dili na pwede masubra. Kaya kung imuhan ng Lord, dako raman kay gamyan ra nako na. Sige, gamyan na nimo dito ka sa babaw mga higda. Di mapuno mo na sa mga mananap. Wala na may kabutangan sa uban. Kung magtinapulan ba siya, wala. O di ko na matawag ang obedience. Nausay kay anak man. Like kanjuna ba, ni-obey siya pero dili accurate sa ingon sa Ginoo. Mato ka sa aning nga lugar, nato siya sa pikas. So dili man na pwede. Sa Ginoo sa dang ingon siya nga go forward, dili na pwede sa gulan nimong palkata. Or kanang pabor ra daghan magrami-rami diri kanil lang sa. Wala pa na human, di anay na. Mag-repair na sad. Naisupod. Naikuan nga dapat buliton gyud nimo. So accurate gyud ang gihimo niya. Ingon yun ang Bible dra nga bisan unsa ang giingon sa Ginoo gisunod yun na ni Noah. Genesis chapter 6 verse 22. Ingon ang Bible dra, thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. So kung unsa daw ang giingon sa Ginoo, ang gisugo sa Ginoo sa iya yun na gihimo. Chapter 7 verse 5. And Noah did according unto all that the Lord commanded him. So tanan nga gisugo, giingon sa Ginoo sa iya gyud na gibuhat, sumala sa giingon accurate. Na kung ingon ang Ginoo nga mao ni muna, giuli na niya. Kung sa ato may ingon ang Ginoo nga iuli antay sa opering accurate gyud na nga giuli niya. Dili man matawag og obedience kung tight ra mo ang giuli or opering ra mo ang gihatag. Wala man gyapon ka nag-ubian na kay dili man accurate ang gihimo nimo sa giingon sa Ginoo. Dili man haom. So padihang ingon ang Ginoo nga buliton og pitch, buliton gyud. May ka, Lord, tama na tingali diri sa second floor na kong buliton, basin di na ko na moabot ang tubig kanang babaw kay kung imuhan ng basihon ang kanang sukod bitaw kahabugon sa ato karon mura na siya kanang upat ka story na building. Upat ka anda nga building nga naman kahabog ang arka. So, kung magtinapulan ba? Mana nga tama na tayo diri sa kuan ni kaduha nga story Lord, gapoy na kayo magbulit. Hasol lang kayo, pikas-pikas ba? Di na tayo makabot ang tubig diri. Yawa ka balo nga paglunod na grabe kahabog. Kung maabot o nabustot na di maglimas na sad ka. O dugang na sa trabaho. Kaya ang Ginoo magod perfect mo yun na kung musulti siya kay ngani-ngana, kung imo nang himuon, wala gyud problema na sa unahan. Pero kung di mo himuon, mga mga problema nga mugawas na sa unahan. Gani, simple ra kayo, may example sa Bible, giingnan sila Peter na tagak ang inyong mga pukot. Nets ang giingon sa Bible. Yang ang gitagak ni Peter kay netra. So pagbira, dahil nakakakuha isda pero nagisi ang net. Yan naman, bisan ka ng simple na yun kaya nga is. Plural o singular, wala na nahimo. Kana agad na prinsipyo, pero unsay epekto? Ang epekto, gisi. Ngano lagi sa uban nga bahin nakakuha silang daghan kay isda pero wala man nagisi. Isa diyan ningon ang Ginoo nga let down your net, so net ra ang gitagak. Pero ningon ang Ginoo nga let down ang nets, net ra pud gihapon ang gitagak sa pagbira nagisi. Instead na daghan ang net niya itagak, isa raman. Nasobraan nagisi. Pero yung anak kung dili ta accurate, siguro murag di ra nimo mabantayan ang problema pero sa ngadto-ngadto nagyoy mo tumaw na mga side effect. Kaya dili man accurate ang imong pag-obey sa Ginoo. So obedience need accuracy. Sa dihang ningon ang Ginoo nga go forward, mao ra gyud na ang gigamit niya sa ark. Ningon siya nga mao ni ang size, mao ni ang porma, naitulo ka andana, niya ang sultahan nasa kilid, isa ra ka buok, niya ang bintana nasa ibabaw, isa ra pa gyud. Isa ra gyud. Wala na reklamo Lord, ngit man or sa man. Kanang igang man. Isa ra may bintana
bintana narapin sa babaw di man makasulod ang hangin. Wala yung anak kay mao naman yun nagingon sa Ginoo sila ubi lang yun. O mao ginagihimo ni Noah. Then lastly, ang obedience need priority. No, kung gisugot sa Ginoo mo na na kinsay imong unahon. Pero nakasurvive sila kay giuna nila ang Ginoo. Sadyang ingon ang Ginoo, laglago na nako ning mga tao kay grabe ilang mga tinguha, mga dautan na yun kayo. So sa tanan adlaw wala kita rong ako nakita. Sa inyo Noah, so yung isa nga maghimo ka card. So si Noah wala siya naglangan-langan, wala siya reklamo, wala siya pangutan ng ano. Sa dihang ginan siya nga naglagon, magpadala og lunok o maghimo ka ani, naghimo na siya. Siguro daghan magyapon to siya mga buhatonon ba? Naman to siya mga lain sad na mga priorities sa kinabuhi. Kaya asa man to sila nagwa og mga pagkaon, di ba? Kinabuhi gyud gyapon sila sa kalibutan. Pero mas giuna nila ang Ginoo. Og mo na una nga ilahang gihimo, di obey God. Amen. Kita mo? Okay, kaduha, nga ilahang gihimo nga nakasurvive sila. Then letting God to handle. Ilang gitugutan ang Ginoo nga maoy muhandol. So that does not mean nga di pasabot nga wala nakahimuon. Kaya dapat yun ang ilahang gihimo ato. Pero yung ani magod, kung makabantay ka sa arka, ang arka kay walay kanang, di ba, kasagaran yun sa baroto kay nanay layag sa una kay wala pa may makina. Di ba kay nailayag kanang maigo sa hangin ba para mudagan. Wala ang arka na. Kunya, ang baroto jud na sa mga katong paliko-liko. Di ba, kung baroto bisan sa una na gyud ay katong mga paliko unsa pagliko para pwede dire. Ang arka walay anak. Wala siya makina, wala siya steering wheel, wala siya visibility kay wala mo kay makita naram sa babaw ang bintana. So imong sabton gipasagdan ra gyud nila ang Ginoo nga mohandol sa ilaha ba. Sa diha bitaw ni sakay sila, wala. Paabot rin sila kung matuwang, madasma. Basta kay Ginoo na bahala, wala kay manubila nga gulitan. Wala kay tumong nga pwede di mo adtuon kay wala man kay makita. Imagine na, murag ingani ba? Nasa di oro, pamilyar binita ng adalan nga napabahada para maabot ng taligaman. Imagine, murag ingana, nagsakay ka sa sakyanan, walay brake, walay manubila, walay suga, na gabi nagbahada siya. Kung sa kaya yung mahunahunaan ni mo anak, kani dasmag yun matagak na sa kanal. Siguro di ka mo sakay, kung masakyan kayo ingana. Hadlok, may sakyan ng presway na magtuyok-tuyok rat. Napa kayo magulitan. Unsa na lang kahakang Noah? Wala siya makita kung asa sila mo adto. Og mo nay pasabot anak. Nagipasagdan na niya Ginoo nga mohandol anang tanan. Og mo nay pinakahadlok ato nga panghitabo. Dili ang flood ba? Kun dili kadtong gisakyan nimo nga wala kay idea kung asa mo adto unsay pamaagi nga mulutaw bagha ni wala man to na try. Wala man to nagtistingan nga, okay, mulutaw gid ay ambot lang ha kung makargahan. Basta kay intact na siya, nanulod na tanan, full pack na. Unsa kay mahitabo ani no kasi muunlod ra ni pila ka mga adlaw. Gipasagdan ra gid niya nga Ginoo mo handol sa kahimtang. Then usahay no, moingon ta ba Lord ikaw na bahala. Pero still ga gunit gyapon ka sa nubila. Kay ikaw gyapon ang gusto nga mohandol, ikaw gyapon ang gusto nga mulid. Di ba usahay nga na? Moingon ta nga Lord, grabe naman yung mga pagsulay. Itugyan ko ni sa imuha ang tanan, pero sa manubila wala gyapon kanibuhi. Sa mga plano ikaw gyapon ang matuman. Nya matingala ta nganong lisod kayo pag-survive. Kaya naman, wala man nimo tuguti ang Ginoo nga mohandol anang tanan. Igo ra gyud si Noah naghimo og portahan, wala si idea unsaon pagsira. Kaya Ginoo naman ni sira ato or unsaon paglock or unsaon pagbulit sa gawas ato. Sa sunod pwede na niya mabulit, kailangan sila dito. Pero wala siya idea na unsaon basta kay ingon ang Bible nga human sila nanulod, gisiradan sa Ginoo. Ingana, ang Ginoo na bahala sa tanan na yun. Pero dili pasabot nga wala sila gihimo dito gapakaon sila sa mananap. Ingon ang Bible, ingon sa Genesis chapter 6 verse 21.
And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee and for them. So mag-gather kay pagkaon para sa imo o sa imuhang pamilya o sa kanang mga mananak nga naa diha. Kay dili man to 40 days ra sila, kay kung isa ka bulan pwede ra to magpasting mabuhi ra to mga mananak dingali dili makakaon og 40 days. Ang 40 days nga gisgutan ra kay ang ulan ra man. Pero ang tubig adisir siya na wala niabot pa po na siya og 150 days. Ingon ang Genesis chapter 8 verse 3, and the water returned from off the earth continually, and after the end of the 150 days the water were abated. So ang nakakunhod ang tubig within 150 days. So pila na nakabulan? 5. Imagine 5 ka bulan nagsakay ka nga wala jud kay idea kung asa mo adto. Nakuha nimo ang kanang kahadlok ana. Nakatry lang sakay nga nawad og break. Nagbike mi sa una ba na lupad gid ang break. Nila papa nabada kay dira sa W line sa Sinay. So ang gihimo kay gibangga lang yung sa kilid. Kay kung imo jud timunan niya bahada kayo na. Nasa kami ng lupad. Hadlok kayo kung nakatry kayo nga na mawala ng break, hadlok kayo na. Kay di naman na mo mapahulong labi nagdagpo na sakyanan. Imagine na nagsakay ka ng ark na how about kung mo ubos ang tubig ba niya, naday mo sa kilid sa pangpang na masakyan siya. No, or na parking siya, naday siya dito sa kanang pangpang na inig, wala may kanaugan. Pwede man siya na mga mahitabo ba, pero sinuwa, wala na siya nang una-unaan na, basta kay, ikaw na bahala, Lord. Iharag yung ipasagdan kung unsaon sa Ginoo nga mapatigayo ng tanan. Lisod ba ako siya ang kahimtang no? Murang lang sa kayong sakyanan, wala kayo makita o niya. Ma-feel na niyo ba nga, hala, kusugan na sa sakyanan. Kanya, siyempre, sinuwa, dili sa ang captain nito pasahero na siya. Pasahero, wala ginalikramo niya, wala pa kayo makita ang driver. Nakapan katong sa mismo nga, tamang sakay mo na parachute ba na, nungutan na siya nga. Ang bain ay siya nga, kuya, kanang dugay na kung galing nga trabaho, kuya. Kaya di nga ang katong operator na, karon pa yun ko ani ma'am. Nakakita mo na, di ba? Sakit siya, kuya! Makatawa ko siya ang reaction ba? Trapi na ang sakit. Isa karon pa yun ko ani ma'am, nag-practice pasad ko, kaya habog ka. Kaya naglupad na sila, habog kayo. Raming sakit sa bayo, ay rabi hilak niya. Mura ingana, labaw pa ito ingana. Kay may lang to kay nakita sinuwa wala sila makita kaya ang bintana kay nara sa babaw. Pasabot ra yun ba nga kung nakayo sa tanan dito rin ka sa Ginoo. Kung nakayo na kinahanglan hagad rin ka. Mara po din ana sa calamity, sa mga tragedy, sa kung unsa man ang mga mahitabo sa tuwang kinabuhi. Ang pinaka-importante no hagad rin ta. Kaya kung naay pultahan na mga bintana sa kilid, grabe tayo hilak-hilak ato nila. Kitaan to na yung iyaan nga nilutaw. Ihang angkol, para sa angkol, nilutaw. Luya sa dato Lord eh. Diha beta ma-distract. Makita lang sa palibot ba? Ingon ba ang Bible no nga looking unto Jesus. So sa panahon pa na ni Noah nahitabo. Sa panahon pa na nila gina-apply na napulong na tan-aw ra sa Ginoo. Kay posibilidad kayo nga kung naatoy bintana sa kilid, na dito sila pagpughiton na to. Na dito pagtagakan o pisik. Sakto yun. Di ba? Malukoy ba yun ka? Kung ikaw yung ato ba? Makita na ni mo na grabing langoy-langoy, labing hilak, napakitabang, kailanin mo. Ako kay posibilidad, di mo nang bingwiton, di mo na pasakyon. Pero kaya ang bintana, tapos babaw. Wala yun. Ano na yun na siya? Gipasagdan nila nga Ginoo ang mulid, gipasagdan nila ang Ginoo mo imuhandol ato nakahimtang. Sinuwa, passenger na siya ato. So wala sa iya manubila, wala sa iya kakayahan kung asa sila maadto. Ginoo ra gyud ang bahala ng tanan. Mo na gihimo niya. Mao naka-survive sila ato. Kay kung sinuwa ang mahimong captain, dako kayong chance na dili sila maka-survive. Ano man, paglutaw ato no, kay siyempre wala engine. Wala man yun
tingali mga sakyanan ba nga walay kanang ultimo gani gakit wala na makina pero naabe nila tukod para dili malasmak. Di ba? Kung ingana lang ba bisan pag ingana sinuwa mo mulid ato. Dako kayong chance na mabangga to. Kadako ato. Og moro tayo mga tukod-tukuran kabukat atong pana sakyanana. Kung ikaw pa driver, wala. Kuya man jud nga itugyan nato sa Ginoo na pero atong sakton baya dako biya kay nagtabang mo itugyan mo sa Ginoo tanan. Gaan-gaan do nang imuhang gidala. Usay lang kay murag dili maguta kanang word na kampan di ba? Dili murag kulang pa gyud na igo lang nato na itugyan sa Ginoo. Lord, murag kulang gyud kayo nga wala koy manubila nga gunitan. Kulang gyud kayo nga wala dili ko makakita sa unahan. Murag kinahanglan gyud bintana rin napita Lord. Pero kay dili man ingana ang design nga gusto sa Ginoo, dili man ingana ang journey nga gusto sa Ginoo. Kana man magsalig ra ka sa iya ha, matanaw ra ka sa iya ha. Timuha lang ang part ni Mudra, pakana lang ng mga mananap. At imana lang na sila. Moro na yung trabaho nimo din ako na bahala kung asa ta madto. Ako na bahala nga dili ta madasmag. Nawasay kay nga naman mingon ta nga Lord, ikaw na bahala. Pero gahol gyapon nga sa manubila Lord, di gyapon nimo buhian. Kay ikaw ra yung gyapon na mag-drive. So, posible madasmag dili ta ka survive. Pero sinuwa yang ipasagdan nga Ginoo mo imuhandol na lang tanan. Yang una-una mabuilder siya, dili siya ang supplier, dili siya ang tag-iya, piniyalan na siya. Igor ako gabil gani, igor ako pasahero ra gyud ko ani. Wala jud koy labot kung unsay na ilangatan ang tanan. Kana ba ipasagdan niya ang Ginoo nga mahimo anang tanan. Nako kaya posibilidad nga more than a year nga naa sila sa arka. Ingon ang Genesis chapter 8 verse 13, yung ang Bible dito, and it came to pass in the 601st year, in the first month, the first day of the month, the water were dried up from off the earth, and Noah removed the covering of the ark, and looked, and behold, the face of the ground was dry. So 600 in the first year. Kung nagsugod siya 600 niya, isa ka tuig pa yun niya, sa isa ka bulan na yun ang tuiga. So, based sa mga kanang mga commentaries, more than 375 days sila dito sa ark. Nag-stay. Ito so, gatrabaho sila. Dili pasabot na sadyang gitugyan sa Ginoo tanan wala na kahimuon. Ngamayon ka nga, imong kabubuton may matuman Lord, nga wala na kay buhaton. Kaya uban man kahimuon man daw na nilang lisensya nga magtinapulan. Dili naman ni kamot kay isay kabubuton sa Ginoo kung di wala koy kwarta karon wala. Dili man nga na ang pasabot. Ang pasabot ana niya nga mohimo kasi mga part din. Siya na bahala sa dili nimo kayang himuon. Mo na pasabot na itugyan nimo, di ba? Daghan kay tag mabutang nga dili nato kaya. So itugyan na sa Ginoo para dili mahimong burden sa imuha. Nagtuoday ka na kaya to ni Noah i-manage tong ingato kada kong masakyanan. Dili gyud, di naman wala man sa experience na. So gihimo na sa Ginoo pero katong pagpamahog sa mananap kaya to niya. Katong uban ng mga trabaho magpanday ang mga kaya to niya. Kaya gisubok sa Ginoo. Pero the rest sa paghandle, sa pagkuha na to, pag-guide kung asa to mutugpa, asa sila modunggo, Ginoo na gibala ang tanan. Mismo si Noah wala sa idea kung asa sila dadon. So ingana sa kinabuhi. Do your part and let God do the rest. Basta kay honest lang ka sa mga gihimo ba? Nagihimo lang gud nimo ang part nimo nga gipahimo sa Ginoo sa imuha. Then pasag din ang Ginoo mo himo anang the rest. Amen? Kay dili man jud nato tanan mahimo, dili jud nato tanan kaya buhaton. Sa imong mahimo, himuha. Then ang uban itugyan na sa Ginoo. Si Noah mo na yang gihimo. Ano nakasurvive sila? Kaya nang gihimo. Lastly, okay pa? Delay what life brings. So nakinabuhi na sila kung unsay naa na nakinabuhi. Daghan mag-changes dayon human ana. Una nga changes nga ato makita diri human ning tanan. Ingon ang Genesis chapter 9 verse 1 to 4. Sa dihang nakanaog na sila no, and God blessed Noah and his son and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth and upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth and upon all the fishes of the sea. Unto your hand are they delivered.
every moving thing that liveth shall be meat for you. So, ang mga changes ani ngani. Sa una, ang gitugot na pagkaon kay ingon ang Ginoo sa kang Adan, makakaon ka sa tanang bunga sa kahoy diri sa garden. So, mga fruit ra gyud to ang pakaon sa una. Then, diri gialaw na dayon ang meat, ingon sa dra sa tree nga pwede na ka makakaon sa mga mananap na kwandra kanang naadra. So, pwede na. Then, sa panahon ka Moses, kinausap naman po na, anak ko'y kanang clean o unclean na ipakaon. Then, sa kang Apostol Paul na po, tanan na pagkaon, pwede na ipakaon. So, muna yung mga changes na unadra. Then, kana na yung sa verse 2, nga ang mga mananap, na sila kahadlok sa tao. So, kung matingala mo, nga anong nasulod to tanan, kay before, dili gyud na pareha sa karon nga, pakakunta sa ero. Wala yung kahadlok ang mga mananap sa tao sa una. Nagsugod na diri na dahil paggawas ingon ang Bible. And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth and upon every fowl of the earth. So, idla na kayo mga mananap. Kaya sa una, ani nga time gisugod niya ang dab yang ipalupad na libalik. Karon dili na pwede. Kay muduol pa lang kanila maglupad na. Kaya na naman sila kahadlok, dili na gisugod gibutang sa Ginoo ang kahadlok sa mananap. So, na yung mga changes, pero in spite anang tanan, nagkinabuhi gapon sila what life brings. Anong dili ta ka-survive usahay sa mga trahedya sa kinabuhi? Ano man, dili na to madawat ang changes. No, biyaan ka partner. Dili ka kadawat ba? Puslan man. Nakita din kang pisik. Oh, mabitay na dayon ka. Nakaan yung point? Ngano naka-survive din sila? Nagtuko dili lang na may changes. Pag naog nila, ang sakay na sa kalibutan na to, no? Lord, mabuhay ka kami dire. Wala lagi mga tanong. Oh yes, mabitaw na. Ipakaon na silang mga mananap. Eh wala pa sila pako nga makuha. Wala yung upod na pwede magulay. Need yun na. I-adapt na mo siya. Kaya mo, naman dyan dagan sa kinabuhi. Usay, kaya nga naman ang gustuhan nun, dili ta ka-adapt ba sa mga panghitabo nga nausap kaya nga naman yun ang kinabuhi. Unang sa kanta pa nga, ang earth daw, di ba, constant changes na always kausap. Nindot na yung trabaho karon, sa sunod, mawala. Okay nang tana kayo ang imuhang panginabuhian karon, sa sunod, mawala. Kung dili ka kadawat anak, maunsa man na yun ka, kalabanon ng mga Ginoo. Dili maayo. So dapat, sila, gihimo din nila, una, they obey God, they letting God to handle, then they live what life brings. Nga naman, yung ba ang Bible nga, all things work together for good. Naman din mga changes, nga nang bilaglag ko sa Ginoo, pero for good ra. Nga naman, ang mga tao, dautan na kaayo. So sa may dangatan sa tuwang kinabuhi, dili ko ta kasabot. Pero sige lang, padayon ra gyud gyapon ta. Ikinabuhi ra kung unsa nang naa sa mga kinabuhi karon ba? Makaana ko dili biya sayon. Dili sayon nga naanad na ka ngay ani intak imong pamilya nya sa kalitra mawala na. Pag-adapt ana ba lisod. Makakita ka sa mga pictures, mga suok-suok nga nakay ma-remember nga kanina lugar. Mubalik niya, okay ra mubalik ang mga nindot na memories, ang kalagot. Ang kalagot may mubalik. Dili sayon pero need yun na i-adapt na to survive. Igibuhi naman ta sa Ginoo. Pasabot ani na ako yung purpose ang Ginoo ng tanan. So dapat i-adapt lang nato na siya. No, pinagi sa grasya sa Ginoo, maka-survive ra gyud ta. Makapadayon na gyud gyapon ta sa unahan. So, unang sa kanang pag-live sa what life bring, dapat i-adapt na to kung unsa ang naa sa ato karon. Kaya nga naman, all things work together for good. Then, ikinabuhi na, ayaw i-escape. So, anything that life brings, ikinabuhi, don't escape. Kaya nga naman, it is God's purpose, plan, and design. So, muna yung purpose sa Ginoo, muna yung plano, muna yung design. Kung i-escape na ni mo ng mga panghitabo sa kinabuhi, dako posibilidad
posibilidad nga dili na tumpak ang design nga gidesign sa Ginoo sa imuha. Dako posibilidad nga dili na maigo sa purpose nga mao na purpose sa Ginoo sa imuha. And escape man ka. Murag kwan ba mismo ni ang lesson ni absent man ka. So wala ka naka-learn ato na lesson. So dili na mo magamit sa unahan. Wala ka kabalo. Ayan naman imong giabsinan. Imong gi-escape. So kung unsay kana bitawong gidangatan sa tong kinabuhi nga atong maagian. Sige lang, ipadayon lang yung diyan mo na. Di usahay ba yun, no? Kaya di malikayan nga, Lord. Mana din na. Di pati mo lang mong kwaon. Luwas na bitaw ko. Total, dako. Namasa niya ang mga anak. Mana tingali ka. Okay ra ko kung kwaon na mo ni mo, Lord. Pero, ayun, lang yun escape God. Padayon lang yung diyan mo ta. Kung gibuhin ka sa Ginoo pagkabuntag. Pasalamatin lang ang Ginoo. Padayon lang yung diyan mo sa kinabuhi. Amen? Ano man, naagya purpose ang Ginoo ng tanan. Di ka na malikayan. Pinakabagtik ha nga, prophet si Elijah. Pero, masaya ang giingon. Oh, nagtulog-tulog. Nagtulog-tulog siya. Yun na siya nga, Lord. Waan na lang ko. Makita yung nanin mo sa Bible. Mismo galing sila, nawadaan sila paglawa. Gani, dili basta-basta nag mga nahimo. So, dili ginalayo, mahitabo, or mga bot sa ito ang una-una ba. Pero sige lang, padayon lang ta. Ayaw lang nag-escape, kinagay plano ang ginawa. Na-purpose ang ginawa sa imuhan, nasa plano niya. Basit niya kang i-design. Para makadasig ka sa uban ba? Nga, usay ba, mas epektibo ba kayo ng tambag sa tao nga, kanang iyahag yung naagian? No, mga kanang mga gibulagang uyab, mga nagilak-hilak. Yung tambagan nyo ba? Hilak-hilak, wala kay angay. Wala, magay ko ni hilak, kaasawa nyo ng Libya, or something, anak. Kanang mga naagian mo ba? Mo-comfort ka, pamilya, nga namatyan. Angayan ka, kaya naman, naagian sa nani mo. Gawas na angayan, mabati ka di mo, kung saan gibati anak niyan. Kaya mo ko nang naagian, usay ba siningana ang purpose, sige ba siningana ang design sa Ginoo sa imuha, naapay mas lala kaysa atuwa, oy. Wala ka kabalo sa simple ni mga kinabuhi, no? Wala ka kabalo sa tibok kalibutan na ay mga tao nga nangandoy sa kumunsa ang imuhang kahimtang karon. Oh, musugutan sa dili na mga tao. Mingon ka nga, Lord, nalagi ko sidecar. Bati man sad. Ayaw kalimot, kadaghan, kaayog mga tao nga nangandoy. Anang butanga. Sila, naningkamot ra sila atong padyak-padyak sa butuan. Kabantay ka? Kanang musikat-sikat ba? Kung imo ng pangutanon, gusto yun na nga nanay motor, pa na sila musikat. Kanay mo kahimtang karon daghan kay mga tao nga nangandoy nga ilahan ang matagamtaman na kinabuhi. Nya para sa ato, mura-mura lang. Yung mga nakita karon maayo man na dili, pero ayaw kalimot kami mga tao nga sukan-sukan, wala sila kita. Imong nadunggan, naglagot ka kay gilibang ka kay ngana bisan dili tinuod, pero pasalamat ka ang uban nangandoy gid no nga makadungog pero sukan sila pagkatao hangtod karon wala gyud sila nakadungog bisan gamay na lang nga sound. So blessing na kay na sa ato nga gibuhi pa ta sa Ginoo. Nga naman nagi mga tao nga wala gitagaan og chance nga maka mabuhi diri sa kalibutan, sa tiyan pa lang namatay na sila. Nya maingon ta nga paita mo na niyang kahimtang oy. O siguro pait na siya pero mas napay pait anak. Nyayo kalimot na kung luwas ka ang Ginoo nagi-purpose ng tanan. No wala gyud na kahitabo nga kanang wala lang nagisakit lang kaniya. Gani kang Job. Makaingon kita nga grabe sa to nga kahimtang. Pero gidawat niya kung unsa gyud ang what life brings. Namatay ang iyang mga anak, nawala ang tanan nga iyahang. Pero ang iyang ingon na hubog man ko niabot sa kalibutan, hubog po pumapan, nalaygon niya pa ng ngalan sa Ginoo. Kana rin yun. Kung unsa may naakaron, dalaygon na yun niya pa ng ngalan sa Ginoo. Pero wala ba yan nagpabilin diha ka? Wala ba yan i-end ang story anang diha na point sa kinabuhi ni Job? Ni padayon lagyan mo na sa unahan, gipulihan lagyan mo sa Ginoo, o gi-bless pa yun siya more than atong iyahang naangkunan. Nga naman, gidawat niya kung unsa ang dangatan sa kinabuhi. Kabalo siya nga ang Dios na i-purpose anang tanan. Anang dili nang la siya nga nangahitabo lang ba nga wala lang. Kay sa Christian wala man gyud disgrasya. Nabubuton gyud sa Ginoo tanan. Siguro matawag lang nato nag-term no nga disgrasya kay nahitabo ing anak.
Pero kung atong sabto, naging purpose ang ginawa ng tanan. Last time, naka-istorya ka ito. Nga hinumdumiha nga, kung matawag na to great nga trahedya ang panahon ni Noah, nakontrol niya ko na sa Ginoo. No, nakontrol niya ko niya kung yung sa niya pagpalaan sila Noah, i-control niya ko niya nga, dili sila mabangga o bukid, dili sila mapakog kahoy, dili mo sangyad ang arka, dili mabuslot. Control niya ko na sa Ginoo. Great na gani kayo itong calamity. Grabe na kayo itong trahedya. Nakontrol pa kayo sa Ginoo. Saan may mo grabe sa kahintang karon? Wala naman tingali mo pariha pa ato. Nailino, ginagmay naman tingali kayo. Control na sa Ginoo eh. Di ba? Or unsa man ang kahintang, naglisod ka sa unsa man. Basta kay control lang sa Ginoo tanan. Tuguti lang nga imo nang himuon ng tulo ba. Ubilang na sa Ginoo nya pasagdi nga nga muhandol siya sa the rest. Nya ikinabuhi ra what life brings. No, kung unsay naakaron, pag kinabuhi lang ana sumala sa kung unsay naakaron. Amen? Then last kung ano nakasurvive sila, ingon ang Lamentations 3:22 to 23, last verse, conclusion. Ingon ang Lamentations 3:22 to 23. Ingon ang Bible riya, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Wala ta na consume tungod kay maayo kay ang Ginoo sa ato Ang iyang kaluoy, ang iyang faithfulness, napadayon na sa matag karon o unya. Ingon sa Genesis chapter 8 verse 1, and God remembered Noah and every living thing and all the cattle that was with him in the ark. And God made a wind to pass over the earth and the water as waves. So, ang Diyos yun, always yun na maginumdum. Dili pasabot nga, remember tungod kay nakalimot siya. Dili pasabot nga ang Ginoo dili gyud niya kalimtan. Sabot na human na to. So ako nang yatag sa imuha ang imuhang gipangandoy. Muray nga na ba? Ang Ginoo nahinumdum kang Sarah. So gitagaan siya kanak. Nahinumdum sa ang Ginoo dili gyud na makalimot sa tuwa. So kung dili man tingali karon, baga problematic maghapon ta karon. Sige lang, kasi dahil mahinumduman na to sa Ginoo. But I mean nga, i-grant para sa Ginoo ang ato ang gi-desire. So, nakasurvive sila tungod kay nag-obey sila sa Ginoo. Gipasagdan nila ang Ginoo mo ay mohandol ang tanan niya. Gikinabuhi nila kung unsa ang sa kinabuhi karon. Hopefully, nga karon nga buntag, nahapon tayo nakuha ng mga pagtulunan, makapadasig sa ato ang mapadayon sa unahan. Amen.